Para po mas makapag-ingat tayo sa stroke, lalo na ngayong abnormal ang init ng panahon, kumuha tayo ng dagdag kaalaman sa isang eksperto. Nasa linya po ng telepono ang internal medicine at cardiology specialist na si Dr. Christopher Oliver Nazal. Magandang gabi po, Dr. Nazal. Si Dominic Albalor po ito ng PTV4 Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi din, Dominic. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Doc, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ang pagkakaiba ng heat exhaustion sa heat stroke, lalo na po sa mga sintomas na dapat bantayan at maagapan, Doc? Okay. So, ang heat exhaustion tsaka ang heat stroke, pareho yan yung tinatawag nating mga heat-related diseases. Ha? Pag sinabi nating heat exhaustion, yan yung katawan natin, hirap na dahil dun sa init na nararamdaman. So, yung tao na merong heat exhaustion, pwedeng masakit yung mga muscles niya, sumasakit ang ulo, pwedeng nahihilo ng konti, tapos pawis na hinang-hina na yung pakiramdam niya. No? Pag heat stroke naman, siya yung mas malala na version. No? Yung heat stroke actually siya ang pinakamalalang heat-related disease na pwede nating maranasan. So pag heat stroke naman, ang nangyayari, hindi na kaya ng katawan ng tao mag-cope up dun sa init na nararamdaman. So yung mekanismo ng body, yung mekanismo ng katawan para kontrolin ang temperatura, ang heat niya, magbe-breakdown. So ang mangyayari sa taong may heat stroke, hindi na siya pinapawisan. No? Instead na yung normal na dapat pinapawisan, magsha-shutdown yun. Hindi na siya pinapawisan. Pagkatapos, magkakaroon siya ng mga pagbabago sa yung tinatawag nating yung consciousness niya. No? Kaya nga tinatawag siyang heat stroke. Pwedeng maging confused, pwedeng makatulog, inaantok, hindi na siya aware sa kanyang surroundings. No? Pagkatapos, if hindi magamot ng maayos o hindi matreat ng maayos heat stroke, medyo delikado siya. No? Pwedeng maapektuhan yung ibang body systems, yung ibang organs, at sa ibang sitwasyon kung talagang sobrang lala ng heat stroke at hindi maagapan, pwede siya ikamatay ng individual. Po ang mga do's and don'ts sa pagbibigay ng paunang lunas kapag nakakaranas ang isang tao ng heat exhaustion at heat stroke? Okay. So, ang unang-una na kailangan natin gawin, tayo natin yung tao dun sa init. No? Kung nakabilad siya sa araw, kailangan ilagay natin sa silong. Okay? Pagkatapos, kailangan natin maghanap ng paraan para mapababa yung temperatura niya. So, pwede natin siyang paypayan. No? Kung may ventilador, mas maganda. Pwede tayong maglagay ng mga basa na ng mga bimpo or panyo sa kanyang buttocks o sa kilikili, sa singit, para gano'n. Tapos kung medyo makapal siyempre yung damit, pwede natin luwagan ng konti para para mas maginhawa yung pakiramdam niya. Ngayon, pag heat exhaustion pa lang, ibig sabihin gising pa yung tao. So pwede natin siyang painumin ng malamig na tubig kapag heat exhaustion, pag gising pa siya. Pero pag heat stroke na, pag tulog na yung tao, wala na siyang malay, huwag natin bibigyan ng tubig. So, huwag natin papainumin ng tubig kapag wala nang malay yung tao. Ang pwede natin gawin, pag wala nang malay yung tao, pwede natin siya buhusan, literally, ng tubig. No? Ng malamig na tubig, buhusan yung katawan para bumaba yung temperatura. Saka syempre, at that time, kailangan tumatawag na tayo ng paraan para maidala siya sa isang ospital or sa isang pasilidad na makakapag-treat sa kanya ng maayos. Alright, maraming salamat po, Dr. Christopher Oliver Nazal. Magandang gabi po, Doc.